na, mga kababayan ko, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kapatid binoljak si Duterte sa Mindanao Republic, mga kababayan. Wala tayong magagawa dito, mga kababayan ko. Like I said, diba? Anyway, maraming salamat kay Abel Bacudio. Available pa po itong Abel Bacudio jacket, mga kababayan ko. For just only promo na lang sa extra large, XX. 2,500 na lang siya. Yay, taray. O to, nasingit ko pa. Palike nga ako ng live stream natin. Let's do this. Alright, mga kababayan ko. Sabi sa balita, mga kababayan ko, mababasa nyo dito, mga kapatid. Ito, yan. Sabi po dito, ayan, binoljak nga daw po sa Mindanao Republic, mga kababayan. Oh my God, Mindanao Republic? Seryoso? Mga kababayan ko? Sabi dito, mga kababayan ko, hindi magtatagumpay ang anumang pagtatangkang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas tulad ng hirit na dating Pangulong Duterte. Ay, nako po. Baka na naman umatake yung mga sentimental sa akin, mga kababayan ko. Sabi pa po dito, mga kababayan ko, ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa paggunita ng Constitution Day 2024 na ginanap sa Makati, Shangri-La nitong Huwebes, Pebrero 8. Mga kababayan ko, yung kasama niyo mga congressman, mga kapatid. Sa kanyang talumpati, sa kanyang talumpati ng Pangulo, na ngayon pa ay hindi uusad ang kagustuhan ng iilang tao kaya dapat tigilan na ito. Aray ko po. Sabi pa ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, they new call for the separate of Mindanao dooms to fail. Aray! Sabi pa, mga kababayan ko, for it is unheard to false and premise, not to mention and share the constitutional travesty to the current leadership of BARM itself has reputed his preposterous proposal. Pahayag ng Pangulo. Ang lalim naman ni Presidente. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hahayaan ang mga ganitong panawagan, mga kababayan. At diniretsa rin ng Pangulo dito, I will not stand deadly by the but rather I will protectively comfort those issue head. For it's my sworn duty to elect the elected president, preserve and defend the constitutional, and also ensure the especially the fundamental law of the land of faithful executed, wika ng Pangulo, mga kababayan ko. Paano kaya sasagutin to ni Badong Aratelis mamaya? Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hindi kasama sa bagong Pilipinas ang ideyang ihiwalay ang Mindanao dahil sa naguguluhan ito sa naguguluhinanan ito sa pagkawasak ng bansa. Correct. Tama naman po kayo doon. Sabi pa dito, isang paglabag aniya sa konstitusyon. Ang kagustuhan na ihiwalay ang Mindanao kaya nanawagan ng Pangulo sa mga pasimuno nito, tigilan nyo ang plano. Ang kakapal Sabi pa mga kababayan ko I strongly to appeal to certain stop this call for a separate of Mindanao. It's grave the violation to Constitution. Hindi ito bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus ito ay pagkawasak ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Ano kaya masasabi ni Pangulong Duterte ngayon dito, mga kababayan ko? 'Di ba? Kasi kung tutusin, upak na sa kanya to Sa totoo lang upak na sa kanya to, mga kababayan ko. Ito pa lang sinabi ni Presidente. Matindi na to Hindi ito sabi Mindanao is a grave violation to our Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkos, mga kababayan ko
Ayan ha, bagkus pagkawasak ng bagong Pilipinas, dagdag pa ng Pangulo. Parang ang dating nito ngayon mga kababayan ko, para pala na boldjack na talaga si Presidente Duterte dito. Totoo naman yun mawawasak ang Pilipinas pag hiniwalay natin yan. Sa tingin nyo mga kababayan ko, yung dalawang rehiyon sa bansa natin na Luzon, Visayas, uunlad. Gaganda ang takbo ng ekonomiya. May iwan yung Mindanao. Sa tingin nyo, anong mangyayari sa mga taga Mindanao? Like I said mga kababayan ko, magtatalo-talo yan, mag-aagawan ng teritoryo mga yan. Ako na lang magsasabi sa inyo, hindi maglalaban ang espadahan yan. Ang gustong mangyari ni Digong dyan, magbabarilan niya mga yan. Di ba mga kababayan ko? Yan ang pinakamasakit na part dito, mga kapatid, na hindi nakikita ni Digong. Alam mo, minsan napapaisip na lang ako eh. Sabi ko nga sabi ko lang ito lang sa akin lang sabi ko, sana symptoms lang ng pagtanda yan. Kasi kung seryoso si Digong dyan, sasabihin ko talaga, makasarili siya. Totoo. Yun ang sasabihin ko dito, mga kababayan ko. Trust me. Yun ang sasabihin ko dito. Pero kung para talaga sa bayan ang iniisip niya, mga kababayan ko, hindi siya mag-iisip na i-separate to eh. Kasi, alam niya magkakagulo ang taong bayan eh. Sa totoo lang. Alam niya magkakagulo ang taong bayan. Ewan ko na lang kung sanay siya talagang laging merong may lamay o may pupilnarya. Wala tayong magagawa doon kung sanay siya doon, mga kababayan ko. But for me, hindi ako sanay sa ganun. Ayoko nga na may nawawala sa mundong Pilipino eh. Mga kababayan ko kung pwede lang sana meron tayong habang buhay na pagbubuhay dito. Kaso nga lang, may oras talaga magpapantay ang ating mga paa at magpapaalam tayo sa mundong ibabaw. Mga kababayan ko. 'Di ba? Sabi pa dito mga kababayan ko, binigyan diin ni Pangulo na hindi niya hahayaang mawala ang kahit na katiting na bahagi ng Pilipinas at patuloy na ipagtatanggol ang gobyerno, ang bansa sa sino man nagtatangka na sa loob man o labas ng ating bayan. Correct. Sana ganito lahat ang presidente mga kababayan ko. Sana ganito lahat mga kababayan ko. Sorry Siguro kung si Marcos ang presidente during the Aquino days, nung kinakamkam ng China yung West Philippine Sea, wala siguro tayong problema. Sa totoo lang. Kasi kung titingnan natin mga kababayan ko, kung maglo-look back tayo sa nakaraan, kung babalikan natin ang mga nakaraan, baka masabi mo sa sarili mo, ay sayang mga kababayan ko, no? Mapapaganon ka talaga eh. Ako lang opinion ko masasabi ko sayang. Mga kababayan ko, masasabi ko sa sarili ko, sayang yung pagkakataon na meron tayo na hindi natin magawa ngayon. Ako sa totoo lang nanghihinayang ako eh. Kasi bakit? Yung history nababasa ko na lang sa libro. Kung ganito pala nangyari sa Pilipinas, di dapat tagumpay tayo ngayon. Mayaman pa tayo sa Singapore. Kung titingnan ko yung history na nababasa ko based doon sa mga ginawa ng mga Marcos, andun yung master plan eh. Diba? Ay ngayon, nangyari mga kababayan ko, may nakabalik na Marcos sa Malacanang. Siyempre mga kababayan ko, back to zero tayo. Biruin nyo, 36 years tayo pinahirapan ng mga presidenteng paasa eh. Kaya tayo nagkanda hirap-hirap eh. Sabi dito ni Splat Communication, game plan ni Duterte, New Mindanao Republic. Mga miyembro ng ICC, walang jurisdiction yan. At gusto niya din yan na makalusot sa violation niya. Correct. Alam niyo po ba yan? Minsan diniscuss ko na dito yan Splat Communication pare. Diniscuss ko na dito yan. You know what's the reason? Scapegoat niya yan Pagtakas niya yan doon. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, hindi naman talaga papapasukin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICC sa Pilipinas. Walang ganun, mga kababayan ko. Wala talaga. Aminin ko sa inyo, wala talaga. Kasi wala akong nakikita. Wala akong nakikita na papapasukin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICC. Hindi nyo mapapansin, mga kababayan ko, sino naging source nung chismis sa Davao na sinakyan nito nila Harry Roque, nila Maharlika, ng mga talangkang nagko-content sa DDS, ng mga nagpapaniwala. Alam nyo, may tumawag pa sa aking kaibigan ko, ganito daw nangyayari. Sabi ko, ano ba naman yan? Kausap ko yung kaibigan ko. Kausap ko siya. I don't want to mention the name, pare. Pero sabi niya, siya nagbalita sa akin yan. And then nag-research ako. Pucha, nire-research ko siya Sabi ko,
anak ka ng teteng, si Trillanes pala nagsalita. Biruin mo, yung nagsabi doon sa sundalo, ni-report kay Duterte, dumalaw si Browner. Dumalaw si Browner sa Davao. Kwento ko lang, dumalaw si Browner sa Davao. Sa pagdalaw ni Browner sa Davao, sinabing gano'n, nagkaroon ng haka-haka. Kasi dadalaw si Pangulong Bongbong Marcos, sinigurado ni Browner na safe yung Pangulo. At alam na naka-briefing lahat, mga kababayan ko. Tapos ito namang mga to, syempre, natakot yung, syempre, magkakawatak-watak na yung binuo ni Duterte na binuo ni Duterte na Davao, Davao Task Force. Ngayon, mga kababayan ko, may isang text na nakarating daw, di umano, doon daw sa isang member doon, miyembro ng sundalo, na loyal kay Duterte, tumawag naman to, bubuwagin na daw sila, at huhulihin na daw yung ganito. Ang may pakana pala, si Sunny Trillanes. Hindi nyo napapansin yung play? Ako napapansin ko sa play, pinagtitripan siya ni Trillanes at inaasar siya ng inaasar. Which is, mga kababayan ko, na hindi naaapektuhan si Pangulong Bongbong Marcos, ang naaapektuhan ngayon at ang napapansin nyo, pinagtitripan ni Sunny Trillanes, itong si Duterte. Diba? Ang pinagtripan niya ng pinagtripan, ang ginurgor niya ng ginurgor, siguro pag nakikita ni Trillanes na, pag nakikita ni Sunny Trillanes na, medyo natatawa si Duterte, diba? At natataranta ngayon itong mga vlogger niya, tawa ng tawa si Trining ngayon yan. Ganun na nangyayari dyan, mga kababayan ko. Talagang trip na trip. Ayan, trip na trip ni Trillanes, asarin ng asarin si Duterte. Ang nangyari ngayon, mga kababayan ko, syempre, si Duterte, ordinary Pilipino na lang. Hindi na siya presidente. Wala na siyang immunity. So, ibig sabihin nito, mga kabayan ko, anytime, matatakot na to si Duterte ngayon. Ngayon, napatunayan ni Trillanes talaga na takot si Duterte makulong sa ICC, mga kababayan ko, at natataranta yung mga bata niya. Strategy yan na ginagawa ng kabilang pardor. Sa makatuwid, binubus ka nila itong si Digong. Ito naman si Digong, tsaka yung mga bata niya, patola, mga kababayan ko, natataranta, natatakot. Diba, mga kababayan ko? Sabi pa dito ni Pangulo, I've said, it's before, I will say it again. Our national territory will be demonstrated even by 1 square inch will continue to defend from the threats, external and internal, will not allow even of suggestion, it's breaking part, wika ng Pangulo. Tinagalog lang pala, sorry. Samantala, hindi away o gera ang layunin umano ni Duterte nang ihayag niya ang kagustuhan na ihiwalay ang Mindanao. Anong gusto niya? Kasi natawa ako dito Samantala, hindi away o gera ang layunin umano ni Duterte nang ihayag niya ang kagustuhan niyang ihiwalay ang Mindanao. Scapegoat nga! Tinatakasan niya kasi yung ICC para walang jurisdiction pag nahiwalay nga naman ng Mindanao. Pero but it's a long process, mga kababayan ko. Sabi dito, sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Duterte na ang mungkahin niya ay idaan sa legal na proseso pero hindi agad na narapatan ng gobyerno. Ang problema, yan ang problema. 'Di ba? Yung explanation mo. Alam mo, matagal ng problema ng taong bayan yung explanation mo. Pag nagsalita kasi si Pangulong Duterte dati, kailangan may translator, mga kababayan ko, kahit Bisaya o Tagalog. Totoo, mga kababayan. Hindi nga, ito nga totoo Kaya kita mo si Harry Roque, tuwan-tuwa sa kanya. Mga kababayan ko, sila Martin Andanar lagi nagsasalita, lagi nagpapaliwanag. You know what's the reason? Pag si Pangulong Duterte nagsalita sa Pilipinas, sa taong bayan, nagsalita sa Pilipino, nagsalita sa harapan ng publiko, maanghang talaga lahat ang binibitawan niya. Totoo yun. Lahat palaban. Pero kailangan meron kang translator na kasama. Kasi pag hindi mo naintindihan at hindi tinranslate sa'yo yung ibig sabihin ni Digong, mapipikon ka, magagalit ka kay Digong. Ganoon ang nangyayari doon. So ibig sabihin nito, sabi niya pala sa radyo, gusto niya lang gawing na ihiwalay ang Pilipinas, 'di ba? Pero kung ako sa iyo, hindi kami payag doon, 'di ba? Pangulong Duterte. Hindi kami papayag doon.
'Di ba? Kasi nga ba't pa ako papayag, 'di ba? Okay sana kung nagawa mo 'yan nung pagkakataon no presidente ka, naihiwalay mo talaga yung Mindanao. Well, maganda 'yon. Mga kababayan ko, 'di ba? Eh ang problema mga kababayan, nagiging tandaan mo to ito na lang. Every time na magsasalita ka sa publiko, every time na magsasalita ka kahit sa radyo, pwedeng maging laban sa iyo at nadudurog ka dito. If I were you, ex-President Duterte, no, former President Duterte, huwag na lang po kayong magsalita. Kumbaga, kung meron man kayong planong gawin, execute nyo na lang, ganoon na lang kadali. Kasi kung mag-istorya pa kayo, kung magyayaw-yaw pa kayo sa loob ng telebisyon o sa radyo, magiging bala sa inyo. Bandang huli, mapipikong kayo. Tignan mo ang nangyari. Nataranta kayo nung pinarating kayo ni Trillanes. Oh, totoo ako, di ba? Oh. Sabi pa dito, mga kabayan, no, hindi ako natatakot doon sa away. Neck jerk reaction. Kaagad sila they thought that it's you want to do, it's ongoing to be war. No. We are doing in legal way. It's just frustration sa ginagawa ng Maynila, sabi ni Duterte. It's not frustration, Mr. President. Di ba? Ginawa mong katatawanan ng lahat eh. Yan, nagsimula lamang aniya itong rally dahil sa charter change. Pero naawa ang ingay at tumahimik na rin ako. My God, ngayon pa? Nagsimula lamang ang aniya. Sabi dito pahayag ni Duterte to aniya ito sa rally ng charter change. Pero nawala ang ingay. Nawala ang ingay ay tumahimik na rin ako. Dapat hindi ka na nagsalita doon sa rally. Alam mo, sa totoo lang, pinrovoke mo yung mga tao eh. Sa totoo lang hindi mo nawasak yung Marcos. Ito based on my own analysis. Hindi mo nawasak yung mga Marcos. Ang nawasak mo yung anak mo, tandaan mo. Ito akin lang to Dapat kung alam mo na Vice President yung anak mo, ang ginawa mo na sinira mo si Sara eh. Sa totoo lang, winasak mo si Sara eh. Yung pinagpaguran ni Sara na dapat siya ang magiging successor ng pagkatapos ni Pangulong Marcos, ang ending hindi na ngayon. Galit na ang tao sa kanya. Kasi kung ngayon ka pa magsasalita, yung rally, nagawa lang yan because of the charter change. O what happened to the charter change? Ngayon, mga kababayan ko, sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang charter change. Mga kababayan ko, sinusuportahan ni PBBM. Inanunsyo niya na yan. Mga kababayan ko. At binanggit niya talaga, mga kababayan, na sinusuportahan ng mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na buksan ang charter change. Hindi para sa power extension, hindi para sa extension ng kapangyarihan nila, hindi para doon. Economical provision ang nais niyang gawin, mga kababayan. 'Di ba? Sabi pa dito, ang ano ko kay Marcos, ayan yun lang naman chacha. Kinabukasan, pagtapos ng rally, walang ingay, tumahimik rin ako. Yun lang naman. Yun ako kay Marcos, paliwanag ni Duterte. Naman, hanggang dito, choppy ka pa rin. Lang talaga ng translator dito, sobra. Kaya nga, nagsalita ka nga dun sa rally. O di ngayon, mga kababayan ko, nakatikim ka ng bash talaga sa taong bayan. You know, marami pa rin Pilipino ang patriotiko sa bansa natin. Even na nasa ibang bansa sila, mahal nila ang bansang Pilipinas. Even na sa ibang lugar sila, Philippinism talaga ang pinapakita nila. And, mga kababayan ko, yung pagmamahal sa bansang Pilipinas, mga kababayan ko, kagaya ng sinusulong noon ng Pilipinismo, mga kababayan ko, yung magiging pagmamahal sa bayan. Also the soldiers, sobrang mahal ng mga yan ng bayan Pilipinas. Halos asawahin na nga nila. Ikalawang asawa na nila ang bansang Pilipinas sa pagtatanggol. Mga kababayan ko, tas magsasalita ka into public, magsasalita ka. Alam mo, sa akin lang mapuna ko lang.
Total naman sabi mo na nagsalita ka because dahil doon kay Marcos sa charter change. Hindi ako makakakalimot sa sinabi mo, Tay. No? Hindi ako makakalimot. Ang sabi mo literally, kaya ka pinatulan ng taong bayan. Alam mo kung ano? Ulitin ko. Hindi dapat ako magsalita dito. Diba? Sabi mong ganon. Pero, mapipilitan ako magsalita sa taong bayan. Tama? Tama ba ako? Tapos, sabi mo, pinangalanan mo na mga over extension of power, sakim sa kapangyarihan, itong si Mrs. Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos. Tama? Mga kababayan ko, sinabihan mong sakim sa kapangyarihan. At hindi rin maaalis sa taong bayan ngayon na sinabihan mong adik, presidenteng adik, si Pangulong Marcos na wala kang basihan na dinamay mo, pati PIDEA. Second, mga kababayan ko, analysis ko to mga kapatid Second, ano pang sabi niya mga kababayan ko? Pinakamatinding sinabi niya mga kababayan ko bukod dun sa Jadik. Mga kababayan ko, words. Mga kababayan, binantaan mo yung presidente ng Pilipinas na kung ano ang ginawa sa kanyang ama, gagawin mo rin, mangyayari yun sa kanya kapag hindi mo nadaanan, pag hindi nadaan sa pakiusapan, sa paliwanagan, si Marcos Jr. Ayan ang problema sa'yo. Ayan, we never forget, no? Nakikinig kami at marunong kaming tumingin sa mga bagay na yan. No, hindi naman siguro kakulangan 'yan, 'di ba? Mr. President, kaya yung sinasabi mo dito na nanahimik ka because bakit? Pinasabog mo lahat nung 28. Nung pinasabog mo nung 28, ang ending mga kababayan ko, nung pinasabog mo ng 28, mga kababayan, ano nangyari? 'Di ba? Pumutok ka lalo. Because yan yung pinagplanuhan nyo nila Maharlika na pasasabugin ninyo. Ngayon, kampi-kampi kayo. Alam nyo, nakikita kong strategy nyo ngayon? Sa totoo lang, alam nyo, nakikita kong strategy nyo ngayon? Bumubuo na kayo ng coalition nyo sa 2025. Okay? Merong kumanta, parang biro lamang. Tapos biglang may nagpamigay ng may sumayaw. Diba? 1,000! Bigyan ng bigyan ng jacket yan! Diba? Dinaan kayong ganon-ganon. Tapos bandang uli, mga kababayan ko, tinaas yung kamay. Yan. Sabi niya ganon. Tinatanggap ko yung hamon ni President Duterte sa laban na to. Putya, sabi ko, anak ka ng teteng. Hindi prayer rally to. Tapos ginawa ninyo, nagdatingan yung mga incumbent. Not incumbent na mga re-electionists na mga senators. Diba? The Team Duterte. Mga kababayan ko, andun na, pumulong na doon, umupo na doon, gumabay na doon. Andun na lahat, mga kababayan ko. Nakaupo na rin. Nakaupo na. Ako, to be honest, nakaupo na. Then, andun na. Tapos may mga nagsalita na, sila ganito, nagkaganyan. Nagpuntaan na lahat eh. Diba? Alam nyo, aminin nyo man sa akin o sa hindi, pinakita nyo na doon yung puwersa ninyo. But suddenly, mga kababayan ko, hindi kinagat ng mga Pilipino. Ngayon, ano ang worry ko? Ano ang worry ko? Because those senators na mga nakilala ko doon, hindi man ako kilala, pero meron doon, sinusuportahan ko. But suddenly, alam kong tatagilid to ngayon sa 2025. Yan yung pinakatakot ko. Diba? Aminin natin, mga kababayan ko. Diba? Aminin natin, hindi yung prayer rally, dating Pangulong Duterte. Ang tawag doon, proclamation rally. Kasi kung prayer rally talaga yon at wala ka talagang bad intention doon, 'di ba? Kung wala ka talagang bad intention doon, di sana ginawa nyo, nagdobena kayo. May mga nagdarasal. Yan ang ending, mga kababayan ko drama fiction .
Kumbaga, kung sa drama, masasabi ko to na Korean movie. May pabuwat-buwat pa kayo ng Alam nyo, hindi nyo talaga madadaan. Kasi ginawa nyo na yan way back 2016. Last campaign period, doon tayo sa Luneta, sama-sama yung mga Pilipino, 'di ba? Naalala ninyo, ganyan ang ginawa nyo. Pinaiyak nyo ng pinaiyak ang taong bayan hanggang pag-uwi nila, drama yung naisulat nilang boto. Buti nga, ultimo jadik, mga kababayan ko, binoto ka. Bakit, mga kababayan ko? You know what's the reason? Mga kababayan ko? Because, mga kababayan ko, napaniwala mo sila, mga kababayan. Sa makatuwid, mahirap magtiwala ngayon sa isang Duterte. Okay? Ito mahirap magtiwala ngayon sa isang Duterte, but it's a long process kung papaano ito dadalhin. No? It's a long process kung paano ito dadalhin. For me, bilang ako isang Pilipino, hindi ko sinasabihan kayo. Okay? Kayo. Bilang ako, si biyahe ni Koy, sasabihin ko sa inyo opinion ko. Mahihirapan akong maglagay uli ng isang Duterte sa mataas na posisyon. Natatakot na ako. Hindi na tama. Kasi, ang expectation ko, pag upo mo, pagbalik mo, pag upo mo dyan, out of service ka na, retirement ka na, hindi ka na makikialam. Pero to? Gumagawa ka ng Godzilla sa loob ng Malacanang.